magbabaha, lulutang at kung ano-anong dumi ang makikita natin sa mga tubig. Dito ay aanihin natin ang iba't ibang sakit. Number 1 na dyan, ang leptospirosis. Pero mayroong iba pa. At kausapin natin ang ating doktor ngayong umaga para ilahad sa inyo anong pag-iingat ang gagawin natin dahil maraming sakit sa tag-ulan. Nako mga kapuso, mga kagandahan, maghanda na tayo. Dahil usong-uso na naman ang kanta ng Apo Hiking Society. Ano nga ba ito? Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Dahil buwan na naman ang Hulyo, sigurado malalamig na naman tayo. Pero ang kailangan natin pagandaan ay ang ating kalusugan. Dahil ang buwan na ito ay buwan kung saan tayo dapat mas ligtas. Ligtas sa anumang sakit na dulot ng panahong tag-ulan, tag-ulan, tag-ulan. Well, madalas kasi, it's yung nagkakaroon kasi tayo ng exposure in terms of number 1 sa mga hindi ka nais-nais na bagay na nakikita natin sa tubig baha. Number 2, yung papalit-palit ng temperatura ng klima natin. At usually, pangatlo din minsan, yung humidity, yung pagiging malinsangan ng panahon. Yan yung nakakakos ng mga iba't ibang sakit. Yung humidity o yung alinsangan, ang naapektuhan niyan, usually yung ating respiratory system. So, yung ating paghinga. So, mas nagiging prone tayo sa mga ubo, sipon. And then, of course, syempre, sa mga ganitong panahon, maganda yung temperature is very favorable sa pabor yan sa mga bakterya na nagkukos ng mga ganitong sakit. Ang ambon mismo, or yung mabasa ka mismo, ang naapektuhan lang naman yan, yung katawan natin pag-regulate ng temperatura ng katawan natin. So, in terms of kung ikaw lang mismo, tapos naulanan ka, not necessarily na magkakasakit ka agad ng ubo o sipon. There are 5 common na mga sakit na nakikita natin. So, ang palatandaan ko dito, yung word na wild. So, W-I-L-D-S. So, yung W stands for waterborne diseases. So, yan yung mga cholera, typhoid, tsaka yung mga simpleng pagtatae na tawag po namin mga doktor ay acute gastroenteritis. Tapos yung I is influenza. So, kilala po natin ang influenza bilang trangkaso. So, yan yung ubo, sipon, lagnat, joint pains, ganyan po yung nararanasan ng mga patients. Tapos yung L po, medyo malala po ito, leptospirosis. So, leptospirosis, di nakukuha po natin sa baha po yan dahil usually mga daga, umiihi, dumudumi sa daga, sa baha, so na-expose tayo dyan. Yung D is dengue. So, of course, alam po natin na talagang medyo killer talaga nasakit ang dengue. And yung S is actually skin diseases. So, yung exposure sa tubig baha o yung paglalakad sa tubig baha, pwede tayo ma-expose sa mga skin infections o pwede rin po fungal infections. Sa dami nga naman ng mga sakit na maaari natin makuha sa panahon ito, ano nga bang pwede natin gawin para maiwasan ang mga ito? Pinaka-basic dyan is laging siguraduhin na malinis ang kamay. So, sa lahat po ng ating ginagawa or after nun, maging ugali na maghugas ng kamay. Sa bahay naman, siguraduhin nyo lang po na mga pagkain nyo ay nakatakip para hindi po ito napupunta ng mga daga at mga insekto. Sa tubig naman sa paligid, kung may mga drum po kayo na tinatago, and make sure po na lagi yung tatakpan ito. At yung minsan may mga bahay po na gumagamit ng gulong na pinagtatapal po doon sa bubong. Pag ganong mga gulong na yon, pwedeng butasan yon para hindi po maipon yung tubig sa loob. Kasi ang dengue, paborito talaga ang mga stagnant, yung tubig na naiipon at hindi gumagalaw. So, yun yung paborito nila. Yung tubig ay tumatakbo, tapos malinis naman tong tubig na to, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng dengue na mamahay doon sa area na yon. Dapat manatili tayong malusog,
at ang ating pangangatawan ay maayos. Kailangan din natin ng regular na check-up, magpatingin sa doktor at sundin ang